Hi guys! Simulan natin ang storya today sa kulay na nakikita nyo, black and white. At ang storya na yan ay puno ng number 2. Napanood ko kamakailan lang na binuksan ng Russia ang oldest vault known to man. It revealed the skin color of Jesus is black. Dito sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na poong itim na Nazareno at Nuestra Señora de Guia. Simulan natin sa poong itim na Nazareno. Ang pista na to ay gumugunita sa anibersaryo ng translasyon. Ang ibig sabihin ng translasyon ay transfer of the image from its original location to Quiapo. Nung dinala pala yung imahe ni Jesus galing Mexico, nasunog daw yung galyon na sinasakyan. Kaya nangitim ang imahe. Una itong inilagay sa St. John the Baptist Church doon sa Luneta. Pagkatapos ang 2 taon, saka ito nilipat sa katabing simbahan hanggang nalipat ito sa Quiapo. Nagkaroon ng 2 malaking sunog sa Quiapo Church, 1971 and 1929. Nagkaroon din ng 2 malaking lindol, 1645, 1863. Nagkaroon din ng pagbobomba during the World War II. Ngunit nanatili ang imahe ng poong itim na Nazareno hanggang sa kasalukuyan. Meron tayong tinatawag na walk of faith. Ito yung naniniwala ang mga Pilipino na nagbibigay ng milagro kapag nahawakan ang imahe o ang lubid. Ito, panoorin muna natin to. Kaya sila papakahirap ng gano'n. May pinagkaroon sa kanilang Nazareno eh. Dahil hindi naman di sila papakahirap ng ganyan kung wala silang natamong biyaya. Yung kahoy niya, kahoy sa Mexico, kaya medyo yung kulay niya, Mexican. And since, sa pagta-travel daw po nila, medyo nasunog yung galyon na pinagsasakyan, kaya medyo nangitim nasunog yung kahoy na imahe ng Nazareno. Mula sa mga paring Agustino, sa Intramuros na nagkanlong sa imahen, inilipat sa simbahan ng Quiapo ang pangangalaga ng Nazareno. 3 beses sa isang taon inilalabas para iprosesyon ang imahen mula sa simbahan ng Quiapo. Ito naman ay ang Nuestra Señora de Guia o ang Our Lady of Guidance. Ito ay napakagandang imahe ng Birheng Maria na nakalagay sa isang parte ng puno at napapalibutan ng dahon ng pandan. Our Lady was given the title Guia or Guide. Ito, panoorin Kung natin. meron bang nilalang ang Diyos na pinakamalapit kay Jesus, iyon ay ang kanyang ina, na atin ring ina. Si Maria ang pinakadakilang alagad at gabay ni Jesus from womb to tomb, from crib to cross. Alam nyo ba na dito sa Archdiocesan Shrine of Nuestra Señora de Guia, Malate, Manila, matatagpuan ang pinakamatandang imahe ni Maria sa bansa na unang nakilala bilang Immaculate Conception. Ayon sa kasaysayan noong May 19, 1571, natagpuan ng mga manlalayag mula sa Espanya ang Birhen sa baybaying dagat na kinatatayuan ng simbahan ngayon. Ang imahe ay nasa ibabaw ng malaking sanga at pinalilibutan ng mga dahon ng pandan. Ang imahe ay may taas na humigit kumulang sa 50 centimeters, morena o may itsurang asyana. Itinuturing ang Nuestra Señora de Guia bilang patron ng mga overseas Filipino or faith workers at mga mandaragat o seafarers. Maraming kwento na ng himala, mga panalangin na nasagot tulad ng visa application sa tulong ng ating mahal na ina. Sa debosyon natin kay Maria bilang ina at Juana ng simbahan, hindi natin siya sinasamba sapagkat tanging Diyos lamang ang sinasamba natin. Sa halip, pinagpipitaganan natin si Maria at ipinapahayag ang matinding pag-ibig sa kadahilanan na ganap niyang naisakatuparan ang natatanging bukasyong ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Bilang ina ng Diyos, nakasangkot sa misteryo at misyon ni Jesus at ng simbahan ngayon. Patunay lamang ito na ang Pilipinas, tayong mga Pilipino, ay Pueblo Amante de Maria o bayang sumisinta kay Maria, na tanging sanggalan ay ang matibay na pananampalataya sa Diyos at pagmamahal sa ating mga ina, sa ating mahal na ina na siyang ina ng gabay at patnubay. Bilang mga Pilipino, ang mensahe ng kulay ng balat ay mensahe para ipagbuklod ang lahat ng tao. It is a message of understanding and acceptance. Di ba nga sabi natin, love knows no boundaries. Ito ay para sa lahat. Ang paniniwala at pananampalataya ng mga Pilipino
ay ang walang hanggang pasasalamat kay Heso Kristo dahil sa kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at pagkabuhay muli para lamang mailigtas tayo, at sa kanyang ina, Santa Maria, ina nating lahat na siyang gumagabay sa atin. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.